Magandang araw once again. So ang ating topic for today for the two variables or correlational study. So how to tally, paano itatali yung ating survey results. Now, ang ating example na gagamitin is yung study nila Alayan Lee at saka ni Margie Buenaflor. So let's start now by doing once again. Mas maganda kung napanood niyo yung unang dalawang videos para mas maiintindihan ninyo kung ano yung kaibahan nila at saka kung paano nyo gagawin itong correlational na kung paano itatali yung results ng inyong correlational study. So dalawang parts kasi ito, yung workplace learning at saka yung part 2, yung kanilang dependent variable which is job performance. Ngayon, uunahin natin, lalagyan again natin ng code itong learning activities. So, pwede nating lagyan ang indicator na ito, LA1, LA2, LA3, LA4, LA5, and so on and so forth, hanggang LA13. Dito naman, LO14, tuloy-tuloy yung numbering. So, pati dun sa part 2, babalik tayo sa 1. So, stress, S1, S2, S3, S4, hanggang S10. Dito naman is 11 ito, hindi to 1. S11, mali pa itong numbering. 11, 12, ganun yun. 13, and so on and so forth. So, ganun yung magiging numbering ng ating mga indicators sa ating pagtatala ng ating mga survey data. Ngayon, pupunta na tayo dito sa Excel, kung saan dalawang variable. Ganun pa rin, respondents 1, 2, 3, 4, 5 hanggang dun sa 100. Pero since 5 lang yung or isang cell lang yung gagamitan natin, ang demographic profile ay hindi applicable. So atin tong i-delete. Magsisimula tayo dito. So since hindi knowledge yung first na variable, ang first indicator is learning activities. So papalitan natin ng learning activities. At itong pangalawa is kung sa part 2 na stress. Magkakasunod-sunod na yan hanggang sa matapos yung paglalagay ninyo ng indicators ng part 1 at saka part 2. Siyempre, part 1 ang mauuna at dun sa pangalawa is ang part 2. So, ganun pa rin, LA1, yung pagka-code natin kanina, LA2, LA3, LA4, LA5, hanggang sa LA13. So, itong stress, ibang number naman ito. So, S1. So, ganun yun. Tapos, kung ano yung answer ng respondent 1, yun yung ilalagay ninyo dito. Kung strongly agree ba? Strongly agree, 5. Yung answer nila sa L8. Then, kung strongly disagree, syempre 1. Kung uncertain or neither agree nor disagree, 3. So, titingnan nyo talaga yung answer doon na nanggagaling doon sa mga accomplished or natapos ng sagutan. So, tip ko lang, wag nyong i-manipulate yung data, lalong-lalo na kung hindi nyo alam kung ano yung mga previous na, hindi kayo nagbasa doon sa mga previous na mga studies. Kasi malalaman yan ng mga panelists. Malalaman during the defense kung ano yung ginawa ninyo.